Good morning mga ka-okay, isang mapagpalang umaga, lungsod ng Olongapo. At partner, dahil lumipas na nga ang halos isang buwan ng pag-ulan, salubungin natin ang umagang ito ng isang mainit na pagbati. Muli, isang magandang umaga po and welcome po sa ating programa para ipabot sa ating mga kababayang Olongapenyo ang iba't ibang balita sa pamamagitan ng ating programang Pinalakas Online. Hatid po sa atin yan ng Subic Broadcasting Corporation at ng 97.5 DWOK FM. Ito ang radyo ko. Ayan mga kapartner, no, nahahatid sa atin ang mahahalagang kaganapan at impormasyon. Dito lamang yan sa lungsod ng Olongapo. At ako po si Police Master Sergeant Rosalyn V. Ferrer, ang Public Information Section PNCO ng Olongapo City Police Office. Ako naman po si Police Lieutenant Mary Ann Sadaba, ang inyong Public Information Officer. At ito po ang Balitang Police Gapo. And today is August 7, 2025, araw po ng Huwebes at nasa unang linggo na po tayo sa buwan ng Agosto. At kami po ang inyong makakasama ngayong umaga para magbigay ng mga komprehensibong detalye patungkol sa mga programs and activities na isinagawa ng inyong kapulisan dito sa lungsod ng Olongapo. At sa pagsasakatuparan ng mga hakbang at gampanin na tutugon para sa ating mga kababayang Olongapenyo. At hangad po namin ang inyong kaligtasan mga ka-okay, dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. At sa ilalim po yan ang pamumuno ng ating Chief PNP Police General Nicolas Deloso Torre III. At ang lahat ng ito ay patuloy naming ipatutupad na may layuning mapagtibay ang magandang ugnayan ng ating komunidad kasama ang Police Regional Office 3 sa pamumuno ng ating Regional Director, Police Brigadier General Ponce Rogelio Peñones Jr. at ng Olongapo City Police Office sa aktibong pamumuno ni Police Colonel Richie Claraval. Kaakibat ang ating mga partner agencies, mga stakeholders at media partners upang maabot ang ating kababayan. At sa pagpapatuloy mga ka-okay, narito po ang mga datos ng ating weekly accomplishment mula July 21 hanggang July 27 taong kasalukuyan. Sa kabuuan, meron po tayong 21 total arrested ang Olongapo City Police Office sa pamumuno ng ating City Director mula sa magkakaibang anti-criminality operations. Sa campaign against illegal drugs, ang Olongapo City Police Office ay nakapagtala ng 18 drug personalities arrested mula sa matagumpay na isinagawang 13 anti-illegal drug operations. Kung saan nakapagkumpiska po tayo ng 117.54 grams of shabu at 2.74 grams ng marijuana na may kabuuang standard drug price na 799,642 pesos. Kaugnay nito, nadakip ang dalawang individual sakay ng isang Yamaha Mio motorcycle matapos subukang umiwas dahil walang suot na helmet sa isinagawang anti-criminality checkpoint sa pamumuno ni Police Captain Norbert Jimenez sa National Highway ng Barangay Calaklan, lungsod ng Olongapo noong nakaraang linggo, July 27 taong kasalukuyan. At nasamsam mula sa mga suspect ang 70.441 grams ng shabu na may tinatayang halagang 478,998 pesos and 80 centavos batay sa standard drug price. At ang tagumpay na ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng mga checkpoint sa pagpigil ng krimen at pagpapatupad ng batas. Bukod sa pagiging hadlang sa mga iligal na aktibidad, epektibo rin ang mga rutinang checkpoint sa pagharang ng ipinagbabawal na droga. Isang alias Bon naman ang naaresto mula sa Barangay New Kalalaki, lungsod ng Olongapo noong July 24 taong kasalukuyan. Batay po sa report na aresto ang suspect dahil sa matagumpay na bypass operation ng mga kapulisan ng City Drug Enforcement Unit kasama ang mga tauhan ng Police Station 3 sa pamumuno ni Police Colonel Claraval, kung saan nakumpiska ang 4 na pirasong hinihinalang shabu na may tinatayang timbang na higit kumulang na 5 gramo na may standard drug price value na aabot sa 34,000 pesos. Sa kasalukuyan mga ka-okay, nasa pangangalaga po ng nasabing police station ang inarestong suspect at nahaharap sa kasong paglabag sa Section 5 and 11 ng Republic Act 9165 or the Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Samantala, para naman sa ating accomplishment on wanted person, 3 wanted persons naman ang matagumpay na naaresto ng Olongapo City Police Office mula sa magkakahiwalay na kinasang manhunt operation sa buong lungsod ng Olongapo.
Naaresto individual sa bisa ng warrant of arrest para sa iba't ibang kaso kabilang ang kasong pagnanakaw, timbog ng pulis Gapo. Inaresto mga ka-okay ang suspect sa bisa ng warrant of arrest para sa iba't ibang kaso gaya ng kasong slander by deeds mula sa matagumpay na isinagawang manhunt operation ng City Mobile Force Company kasama ang tauhan ng Police Station 1. Kasong theft o pagnanakaw under Article 0308 ng Revised Penal Code na may piyansang 3,000 pesos at failure to appear in court hearing for the crime of theft. Pinuri naman po ng ating City Director ang kasipagan at profesionalismo ng kanyang mga tauhan at iniugnay ang tagumpay na ito sa pinaigting na strategy na pagpapatupad ng batas at pag-target sa mga hakbang na pagdakip sa mga individual ng may mga kaso. Ang tagumpay na ito ay lubos na naaayon sa direktiba ng ating Chief PNP Police General Nicolas de Loso de Torre III at Police Brigadier General Ponce Rogelio Peñones ang ating RD at patuloy na binibigyan diin ang kahalagahan ng tulong-tulong at kahalagahan ng tuloy-tuloy ng manhunt operations at matatag na seguridad ng komunidad. At partner para naman sa campaign against illegal gambling, 2 individual ang naaresto ng kapulisan ng Police Station 2 sa pamumuno ni Police Captain Eduardo De Leon Jr. dahil sa pinaigting na kampanya kontra illegal gambling sa lungsod. At base nga sa report, huli sa aktong paglalaro ng Caracruz ang mga suspect sa may 5th Street, Barangay West Tapinac, lungsod ng Olongapo. At nakumpiska sa mga arestadong kalalakihan ng 3 pirasong 1 peso coin at bet money na nagkakalaga ng 600 pesos na may iba't ibang denominasyon. At kasalukuyan niyang nasa pangangalaga ng nasabing police station ng mga suspect at mahaharap sa kasong paglabag sa Presidential Decree 1602. Isang lalaki naman ang inaresto ng Police Station 3 dahil sa kasong paglabag sa Republic Act 11313 or the Safe Spaces Act, also known as Anti-Bastos Law. Tinatawag po natin ang Anti-Bastos Law. Batay po sa report, ang biktima ay tinatago natin sa pangalang Kat, isang empleyado ng isang hotel na nakaranas ng karahasan sa isang guest ng kanilang hotel na itinatago natin sa alias Dante. Personal nitong nagtungo sa Police Station 3 upang humingi ng tulong dahil sa ginawa nitong pagyakap at paghalik sa mismong bibig ng biktima na wala itong dahilan at walang pahintulot mula sa biktima. Agad namang umaksyon ng kapulisan at isinagawa ang proper procedure para tugunan ang reklamo. Inaresto ang suspect at sinampahan ng kasong paglabag sa ilalim ng Republic Act 11313. Muli po, kami ay isa sa mga ahensya na nagpapahalaga sa pangunguna na protektahan ang karapatan ng mga kabataan, ganun din ang kababaihan. Anumang uri ng pang-aabuso at karahasan ay maaaring idulog sa pinakamalapit na police station. At yan po ang ilan sa mga operational accomplishment ng Olongapo City Police Office sa pakikipagtulungan ng ating mga barangay sa pamahalang lungsod ng Olongapo at pati na rin ang tulong mula sa mga BIN or the Barangay Information Network. Bago naman tayo tumungo sa iba't ibang accomplishment ng Olongapo City Police Office, nais naming ipahatid ang sa ating mga tagapakinig ang nalalapit na International Humanitarian Law Day o commemoration on August 12, 2025 kung saan may iba't ibang activities na nakatala ang ating PNP bilang suporta sa ating international humanitarian law mula August 4 hanggang August 31. At isa nga po dito ang ipromote natin dito sa ating programa. Mga ka-okay, gaano nga kalawak ang ating idea o kaalaman patungkol sa international humanitarian law? Kami nga po ay narito upang magbigay ng ilang salient points patungkol dito. At ayan, pag-uusapan natin yan maya-maya, magbibigay tayo ng mga salient points pagdating sa ating international humanitarian law. Maganda pong malaman natin ano-ano nga ba yung mga dapat nating malaman at bakit ba tayo bilang nasa law enforcement, bilang mga kapulisan ng Olongapo City Police Office, ay syempre ayaw po nating malihis tayo para protektahan ng ating mga kababayan. Ayan mga ka-okay, mga kasama natin ngayon, magbabalik po ang inyong Police Gapo. Manatili po tayong nakatutok. Syempre kasama po natin dyan ang DWOK FM ang 97.5. Muli po manatili tayong nakatutok dito sa ating radyo para po pag-usapan natin ano-ano nga ba yung mga pwede nating ma-share pagdating sa international humanitarian law, at syempre kasama rin dyan magbibigay din tayo mga ka-okay, partner, magbibigay din tayo ng mga crime prevention tips para sa ating mga
tagapakinig. Muli po, manatili pong nakatutok at mababalik po ang inyong Balitang Pulis Gapo. Balitang Pulis Gapo. Muli pong nagbabalik ang inyong Balitang Pulis Gapo. Kanina, bago po tayo nag-commercial, na pag-usapan po natin ang International Humanitarian Law. Mga ka-okay, gano'n nga ba kalawak ang ating kaalaman patungkol sa International Humanitarian Law? Ang Republic Act 9851 o mas kilala bilang Philippine Act on Crime Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity. Tuwing August 12 mga ka-okay, ginugunita po natin ang International Humanitarian Law bilang paalala na kahit sa gitna ng digmaan, meron pa rin po tayong batas na umiiral. Ito po ang konkretong hakbang ng Pilipinas para kilalanin ang prinsipyo ng International Humanitarian Law. Protektahan po sa mga di-armadong mamamayan o sibilyan, pagrespeto sa karapatang pangtao kahit na may kaguluhan o may labanan at para sa magkaroon ng pananagutan ang mga lumalabag dito. Ito po ay nilabas noong 2008. Hindi lamang po ito para sa mga sundalo o para sa mga rebelde, ito po ay para sa ating lahat, para po sa lahat ng mamamayan dahil kapag may labanan o may kaguluhan, ito po ang tayo po ang unang naaapektuhan. Sa pamamagitan po ng Republic Act 9851, sinisigurado po ng ating gobyerno na may hustisya at proteksyon para sa mga biktima ng karahasan sa gitna ng mga armadong labanan. Kaya ngayon po, International Humanitarian Day, tandaan po natin ang digmaan ay may hangganan at ang batas ay para sa kapayapaan. Sama-sama po nating ipaglaban ang makataong pagtrato, muli isang makataong pagbati para sa ating lahat. So partner, para naman sa ating information operations, ipinapaabot ng aming officer in charge ang taos-puso nitong pasasalamat sa lahat ng ating mga partner agencies, barangay at pati na rin sa ating mga kababayan sa karatig lugar dahil sa tulong at suporta na natanggap ng Olongapo City Police Office sa ilalim ng kanyang pamumuno. At kamakailan nga ay aming isinagawa ang culminating activity bilang bahagi ng aming 30th Police Community Relations Month na may temang Sa Bagong Pilipinas, ang gusto ng police, ligtas ka. At kasama nga ang DRRMO Department Head, Mr. Jeffrey Lapid bilang guest of honor and speaker, ang City Tourism Office headed by Ma'am Fifi Legaspi at ang ABC President Honorable Etchi Ponghe. At dito nga po formal na binuksan ang programa sa pamamagitan ng opisyal na paglulungsad ng Olongapo City Quick Response App na binuo sa pakikipagtulungan sa mga mahuhusay na kabataang estudyante mula sa Gordon College. Ang makabagong aplikasyon na ito ay may direktibang koneksyon sa 911 emergency system na layuning palakasin pa ang kakayahan sa agarang pagtugon sa mga emergency. Huwag na kayong maghanap ng pulis sa presinto sapagkat kami po ay nasa inyo ng mga telepono. Tumawag sa 911, darating kami sa loob lamang ng 5 minuto. At yan nga yung isang matapang na pahayag mula kay Chief PNP Police General Nicolas Torre III na muling nagpapatunay sa pangako ng PNP sa mas mabilis na serbisyo publiko. At sa programang ito ay binigyan pagkilala rin ng ang mga opisyal ng LGU, mga advocacy support groups at mga dedikadong pulis sa pamamagitan ng pag-abot ng Certificates of Appreciation bilang pagkilala sa kanilang patuloy na paglilingkod at pakikiisa sa layuning gawing mas ligtas ang lungsod ng Olongapo. Muli, maraming salamat po sa pakikibahagi sa aming mga programa, mga ka-okay. Ayan, kaya naman gusto rin nating ipahayag or gusto din nating ibahagi na pagdating po sa atin sa 911, pagdating po sa mga Globe user natin, pumapasok po ang kanilang mga call sa national government natin. At syempre, ang mga smart user po ay dumediretso po sa ating command center. Syempre, malaking tulong po dyan ng ating local government. Kaya naman, pinapasalamatan po natin yung ating LGU. Syempre, sa pamumuno po yan ng ating City Mayor, Honorable Roland Paulino Jr. Sir, maraming salamat at syempre, malaking tulong po yan sa ating mga kababayan dito sa Olongapo. At sa pagpapatuloy mga ka-okay, nariyan pa rin ang ating mga public advisory sa usaping fake news. Kami po ay nagpapaalala na ang pagpapakalat ng maling impormasyon ay mayroong karampatang parusa sa ating batas sa ilalim ng Section 18 Article 154 ng Republic Act 10951 na tinatawag po nating Anti-Fake News Act of 2017.
Maaaring makulong ng hindi bababa sa 6 na buwan at maaaring magmulta sa aabot na 40,000 pesos hanggang 200,000 pesos. Kaya naman mga ka-OK partner, gusto nating paalalahanan ang lahat. Sa mga fake news, siguraduhin po natin na bine-verify po natin ang mga information na sinishare natin online. Napakalaki po ng impluensya ng ating social media. Kaya po sa mga nag-share ng mga information, siguraduhin po nating verified ang mga information natin. Kahit po yung mga simpleng kala po natin, nagpapakalat po tayo ng mga balita na walang pasok ngayon or sinabi na, 'di ba? Nagko-quote po tayo ng mga pangalan ng ating mga local government or ating mga officials na allegedly sila po yung nagbigay ng mga ganitong pahintulot, sila po yung nagbigay ng mga ganitong impormasyon, mga ka-OK, wag po tayo basta-basta maniniwala. Again, siguraduhin po natin na ang pinanggagalingan po ng ating mga source, yung mga sinishare po natin ay galing lamang sa official page ng ating mga government offices. Yes, partner, kaya naman paulit-ulit natin nire-remind ang publiko dyan kasi very rampant pa rin siya dahil nga sa social media na ang dami-daming nagpapakalat. Kahit ako minsan, partner, luma na pala yung news na yon, mapapakomment ako, buti na lang, i-check mo muna, pagtingin mo, way back 2020 or 2019 pa pala. So, yun nga, talagang dapat po natin laging i-verify yung mga yan. Hindi na pala siya updated, ano? Ayan. Yes, partner. At para naman sa ating community engagement, ang Olongapo City Police Office sa pangunguna ni Police Colonel Claraval ay nagsagawa ng isang courtesy visit kay Ms. Mary Jamel A. Camba, Manager ng Tourism Department ng Subic Bay Freeport Zone noong July 29, 2025. At layunin nga na hakbang ito na palakasin na magtutulungan sa pagitan ng mga ahensya upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng mga lokal at dayuhang turista na bumibisita sa ating lugar. At tinalaki nga sa pagpupulong ang mga hakbang sa seguridad at koordinasyon ng mga ahensya bilang paghahanda sa mga nalalapit na aktibidad na may kaugnayan sa turismo, lalo na sa mga panahon ng mataas na bilang ang mga turista. Pinangunahan nga din po ng ating City Director Police Colonel Richie Claraval ang isang courtesy call ng Olongapo City Filipino-Chinese Chamber of Commerce noong July 28, 2025 na isinagawa sa Tourism Office kasama ang head ng City Tourism Office ng Olongapo, si Ma'am Fifi Legaspi. Itinampok po sa pagpupulong ng opisyal na ang paglulunsad ng Chinese Help Desk, isang inisyatibong naglalayong palakasin ang kapayapaan, kaayusan at inklusibo sa lungsod. Tiniyak po ng Olongapo City Police sa mga stakeholders ang pagtatatag ng help desk na ito ay bahagi ng mas malawak na hakbang upang tugunan ang mga pangangailangan ng iba't ibang sektor ng komunidad. Ayon po sa ating officer in charge, ang kaligtasan ng bawat residente, anuman po ang pinagmulan o kultura ay nananatiling pangunahing prioridad ng inyong kapulisan. Partner, usapang courtesy visit. Kanina lang, 8:30 ng umaga ay galing ang ating City Director sa SBMA Chairman and Coordinator kay Engineer Eduardo Jose L. Alinio for courtesy visit na napag-usapan nga ang activation ng Tourist Police ng Olongapo City Police Office. Ayan, abangan natin yan mga ka-OK. Ano? Though actually, kahit man wala pa tayong official na opisina ng tourism ng Tourist Police natin. Ng Tourist Police natin, ganun pa din naman, patuloy pa rin ang ating mga kapulisan. Nakikita naman natin na talagang ang patrolling ng ating mga kapulisan, since yan po ang priority ng inyong kapulisan, siguraduhin po na ligtas ang ating bawat mamamayan. Kaya naman po hinihikayat namin ng lahat, wag pong mag-atubiling lumapit sa ating mga kapulisan kung kailangan po ninyo ng kung ano man po ang inyong mga kailangan po, pwede pong humingi ng responde sa ating mga kapulisan. Muli po, magbabalik po ang inyong balitang pulisga po. Muli po, manatili pong nakatutok dito sa DWOK FM 97.5. Ito ang radyo ko. Balita Pulis Gapo. At muli pong nagbabalik ang Balitang Pulis Gapo dito lamang sa 97.5 DWOK FM. Ito ang radyo ko. At sa pagpapatuloy, dumako naman tayo sa pamimigay ng mga safety tips para sa ating mga ka-OK na talaga namang kapaki-pakinabang. Kaya naman narito mga ka-OK ang ilang paalala o ating mga safety tips upang maging ligtas ang ating mga kababayan. Isa pong paalala para maging ligtas po ang ating, lalo na po yung mga kabataan natin, laban sa sexual abuse.
Mga ka-okay, turuan po natin ang ating mga anak, lalong-lalo na ang ating mga kabataan sa tamang kaalaman sa kanilang mga katawan. Ipaliwanag po natin sa mga murang isip ng ating mga kabataan ang konsepto po ng kanilang mga private parts, ang mga bahagi ng katawan na hindi dapat pinahahawakan sa iba. Gamitin ang tamang pangalan at bahagi ng katawan para maging malinaw po ang kanilang pag-unawa tungkol dito. Turuan po natin sila, ipaalala po natin sa kanila kung ano po ba yung mga safe and unsafe touch. Mga ka-okay, mas maganda po itong pag-usapan sa loob ng tahanan. Makinig po at maniwala sa ating mga kabataan. Kapag po may nagsabi na gumagawa po sa kanila ng hindi maganda o mga kaharasan, paniwalaan po natin sila noon. Kung meron man po nang-aabuso sa kanila, huwag po nating baliwalain. Makinig po tayo ng maayos, huwag po natin silang husgahan at ibigay po natin kaagad, ipagbigay po agad ito sa mga otoridad. Mga ka-okay, maganda rin pong bantayan ng kanilang mga online activities. Yes, partner, kasi sa panahon nga ngayon, dumarami na ang kaso ng online sexual exploitation, kaya naman siguraduhin natin na alam ng mga bata ang panganib sa internet, lalo na sa pakikipag-chat sa mga hindi kilala at pagpapadala ng mga larawan. Kapartner, importante din po mga ka-okay na i-report po agad sa anumang kaso ng pang-aabuso. Huwag pong matakot, huwag ipaalala po natin sa mga kabataan na hindi po nila kailangang matakot na magsumbong. Maari po kayong tumawag o pumunta sa mga Women and Children Protection Desk ng ating kapulisan. Meron din po ang ating mga barangay patungkol dito. So, kaya naman ini-encourage natin ang lahat, lalong-lalo na po yung mga mommies na naglalakad kasama ang mga anak na pag may nakita pong kapulisan, ginagawa po tayong panakot, huwag kang magulo, papakulong kita sa pulis. Nakikiusap po kami, muli po kami nakikiusap. Itigil po natin ang ganitong mga konsepto dahil po nagbibigay po tayo ng panakot, hindi po nakakatulong. Ini-instill po natin sa subconscious mind ng ating mga kabataan na nakakatakot po talaga ang inyong mga kapulisan. Partner, susunod naman is alamin ang karapatan mo o karapatan ng ating mga anak. Kasi ang bawat isa, babae, lalaki, bata o matanda, ay may karapatang maging ligtas at respetado. Hindi mo kasalanan kung ikaw ay biktima. Labanan natin ang kultura ng pananahimik. At ganun din mga ka-okay, huwag po nating ipagkatiwala sa kung kani-kanino ang ating mga anak. Lalo na po sa mga anak natin din teenager, mainam po na lagi tayong magkaroon ng magandang communication. Makipag-communicate po tayo sa kanila upang masubaybayan po natin ang kanilang paglaki at mas malaman po natin ang kanilang pangangailangan nang magabayan po natin sila ng tama. Alam po natin na ang mga buhay teenager, ang mga adolescent stage ay may mga pinagdadaanan po. Maganda pong tayo mismo ang makaalam at makapaggabay sa kanila. Yes, partner, tulad ko nga may anak na akong 12 years old. So, hindi talaga pwede na, ako po dapat ayoko siyang mag-cellphone kasi alam naman natin yung mundo ng internet ngayon. Kaya lang sa school, meron na silang exam online. So, kailangan kong bilhan talaga ng cellphone yung anak ko. Pero sinisigurado ko po na alam ko ang password ng messenger niya, alam ko ang password ng cellphone niya para from time to time po na monitor ko kung sino yung mga kausap niya. At the same time, importante din na makapaglagay tayo ng certain hours. 'Di ba? Magkaroon tayo ng malimit po natin yung online activities ng ating mga anak. Buti nga ngayon, merong mga paalala. Meron sa online paalala din sa ating mga anak at bilang mga magulang, nakikita rin natin, nare-remind tayo kung paano nga ba talaga natin magagabayan ng anak natin. Mas madali na actually ngayon, pero wag po sana nating baliwalain. Maggamit po sana natin yung ating access sa internet, yung ating mga social media on our benefit, hindi naman po ma-disregard or hindi naman malagay sa alanganin ng ating mga anak. Ayan, partner, parang medyo rampant nga yung pagnanakaw ngayon sa area natin. So, magbibigay tayo ng safety tips upang maiwasan ang pagnanakaw. At syempre, una nga dyan, partner, isara ang bahay bago umalis. Bago umalis ang bahay, tiyaking nakalak ang lahat ng pinto at bintana. Kahit saglit lang kayong lalabas, huwag nating bigyan ng pagkakataon ang masasamang loob. Pero partner, minsan hindi kasi enough na nilock mo lang. Kailangan din yung secured talaga siya, like may grills yung mga bintana natin. Kasi kung walang grills yan, at pinukpok lang nila yan, mapapasok natin. So, karagdagan po yun mga ka-okay. Next, huwag magpakita ng alahas o mamahaling bagay o gadget sa pampublikong lugar. Kung wala sa ligtas na lugar, iwasan munang maglabas ng cellphone, alahas o gadget sa lansangan. Tandaan, ang pag-iingat ay mas mabuting puhunan kaysa pagsisisi sa huli.
Isa nga rin dyan mga ka-partner, mga ka-okay. Siyempre meron tayong mga binibiling bagong appliances, mga bagong gamit sa loob ng ating tahanan. Siyempre pinag-ipunan naman natin yun at pinagtrabahuhan. Kaya naman ini-encourage natin ang lahat na kapag meron po tayong mga bagong appliances sa bahay, mas maganda pong yung mga karton ng mga bagong gamit natin, wag po natin basta-bastang ilagay na lang sa labas o iwan. Kasi nagbibigay po ito ng konsepto sa mga naghihintay na gumawa ng hindi maganda sa atin kung ano ang meron tayo sa loob ng ating tahanan. Yes, partner, karagdagan dyan, maging alisto sa paligid. Kapag nasa mataong lugar, huwag maging abala sa cellphone at laging bantayan ang ating bag, bulsa at personal na gamit. Maging mapagmasid sa kahina-hinalang kilos ng ibang tao. Ayan mga ka-okay, partner. Minsan naglalakad na nagsi-cellphone. So yun po ang gusto natin, lalo na sa mga kabataan na talagang hindi na makabitaw sa mga cellphone nila, ini-encourage natin na baka naman masagasaan ka na anak. So mag-ingat po hanggat maaari, mag-focus tayo sa isang bagay at kung ano po yung ginagawa natin sa pagkakataong iyon. Yes, partner, at huwag mag-post ng lokasyon online. Ingat po sa pagpo-post ng real-time na lokasyon sa social media. Hindi natin alam kung sino ang nakakakita, baka ito pa ang gamitin sa atin. Like for example, partner, yung at the moment. Pag nag-at the moment ka makikita kung saang lugar ka. Hindi po talaga siya safe, mga ka-okay. Next, partner, is magtulungan sa komunidad. Mas ligtas kung magkakapit-bahay ay may komunikasyon. Kung may kahina-hinalang tao o kilos sa paligid, agad itong ipagbigay alam sa barangay o pulisya at meron na nga tayong 911 na mas madaling matawagan para yung pulis natin within 5 minutes ay makaresponde. Maganda rin po kung meron tayong mga CCTV at syempre mga alarm system. 'Di ba? Kung yung may mga gamit po tayo, magandang mag-invest din po tayo sa ating mga CCTVs or alarm system. Ayan, isa po itong dagdag protection, lalo na kung madalas po tayong wala sa ating mga tahanan. Yes, partner, ngayon naman sa CCTV kasi before mahal, kaya parang ang hirap, pero meron na po sa Shopee. Yung CCTV po namin sa bahay ay galing lang sa Shopee at magkano lang po siya. At Lazada. Yes po, nag-promote. Kahit na anong online means po natin na makakabili ng murang CCTV. Ayan. At ayan, nabanggit nga natin, yung mga ating mag-invest din po tayo ng mga CCTV and alarm system. Ganon din po pwede din po tayo maglagay sa ating mga motor, sa ating mga sasakyan, nang sa ganon talaga pong maprotektahan natin ang ating mga ini-invest na gamit. At ating panghuli, huwag ipagkalat ang plano na pag-alis. Kung aalis ng matagal, huwag ipagsigawan sa lahat. Mas mainam kung may mapagkakatiwalaang kapitbahay na magbabantay. Usually kasi sa atin, partner, yung pag-alis natin, nakapost na rin sa social media. So nagkakaroon ng chance yung mga masasamang loob na malaman, walang tao tong bahay na to. Tara! Sila rin sumabay sa ating pag-alis. Ayan, so yan po yung mga tips natin online. Sa panahon po ngayon ng pagiging alerto at mag-ingat ay isang anyo ng pagmamahal sa sarili at sa pamilya. Iwasan po nating maging biktima, maging matalino, maging mapagmatsyag. At yan po ang ating mga safety tips for today. Naway meron tayong napulot na aral at mag-ingat po lagi tayo mga ka-okay. Anumang katanungan, suggestion, sumbong o impormasyon, maaring magsadya sa pinakamalapit na barangay o police station sa inyong lugar. Ganon din po ang ating emergency. Tumawag po agad sa 911. At para naman maging updated sa iba't ibang aktibidad at accomplishment ng Police Kapo, ay paki-follow o like ang aming FB account, Olongapo City Police. And please follow also our Facebook page, Police Kapo Disiplinado. At syempre, meron din po tayong YouTube account, ang Olongapo City Police Office. At naisin po namin i-promote ang programang Sumbong Nyo, Aksyon Agad, Lunes hanggang Biyernes, 12:30 to 1:30 p.m. At ganoon din ang Police News Network Facebook page. Ganon din po, paki-follow din po ang Subic Bay Broadcasting, 97.5 DWOK FM. Ito ang radyo ko. Gusto rin natin syempre pong i-acknowledge at pasalamatan ng patuloy na suporta ng ating mga advocacy support group. Nandiyan dyan po ang Right from the Heart Ministry, Sir Pastor Erwin Cabalang. Maraming salamat po. Ganun din po ang ating City Tourism na napaka-supportive po sa mga projects and activities ng Olongapo City Police Office. Syempre sa pamumuno po yan ni Ma'am Josefina Fifi Legaspi. Ganun din po ang ating Peace Community Action Group headed by Ma'am Janet Glino. Ganun din po ang ating Salaam or ang ating
SPAG. Ano bang SPAG? Salaang Police Advocacy at ang Citizen Crime Watch. Ganon din po ang Community Information Service Support Group or ang CISSG. Siyempre, meron din, nakakasama rin natin sa ating activities ang Public Assistance for Rescue, Disaster and Support Service Foundation International Incorporated. At syempre, gusto din natin ka-partner, mga ka-OK, pasalamatan ang faith-based volunteer. Nandiyan po yung ating mga advocacy support group. Pastor Raymond Gama, maraming salamat po. Siyempre si Pastor Odek Valbuena ng Subic Bay Baptist Church at ng Jesus Miracle Crusade Ministry ni Brother Boy Kaluya. Ganon din, pinapasalamatin din natin, ano? Partner nandiyan din ang Project Dorcas ng Women in God Service or WINGS headed by Miss Annalisa Valbuena. Siyempre, yung ating mga local government, nandiyan po ang ating mga maraming salamat sa ating mga different agencies ng ating local government. Siyempre, malaking bagay din, lalo na ngayon, napaka-active or na talagang pinopromote natin ng 911. Pinapasalamatan din natin ang ating DRRMO. Diba, no? Maraming salamat, Sir Lapid, Sir Jeff Lapid, na nakasama natin nung culminating ng ating Police Community Relations Month. Grabe din ang pagod at effort at ang buwis-buhay na serbisyo publiko na binibigay sa atin ng ating Disaster Rescue DRRMO, parang nahirapan pa ako ano nga ba, Disaster Risk and Rescue Management Office. Ayan. Siyempre, yung ating mga barangay captain, diba? Yung ating mga barangay officials, yung ating mga barangay tanod, barangay volunteer, maraming salamat. Yung ating mga Peace and Order Committee ng ating barangay ay dumalo din kahit gaano sila ka-busy, sinuportahan nila yung culminating activity natin ng PCR Month. At syempre nakasama natin doon sa ABC President. Yes. Diba yan? Maraming salamat, Honorable Pon Etchi. Ayan. At yan po ang hatid naming mga mahalagang impormasyon mula sa Olongapo City Police Office. Maraming salamat po sa oras ng inyong pakikinig sa ating programa ngayong umaga. At laging tandaan, ang usaping kaligtasan ay usapin ng bawat mamamayan. Ako po ang inyong Police Gapo, Police Master Sergeant Rosalyn Perez. Muli po sa pamunuan ng Olongapo City Police Office sa ngalan ng aming Officer in Charge, Police Colonel Richie Claraval, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa pamunuan ng Subic Broadcasting Corporation at himpilan na 97.5 DWOK FM. Maraming salamat sa aming station manager, Ma'am Amelia Jane Gordon, kasama si DJ Claire, Sir Andrew and Sir Mel. Thank you very much sa pagkakataon po na makasama namin at mabigyan kami ng pagkakataon dito sa DWOK FM. At syempre sa mga viewers and listeners natin na walang sawang sumusuporta upang maitaguyod po namin ang layuning protektahan at pagsilbihan ng ating mga kababayan dito sa pinakamamahal nating lungsod, ang lungsod ng Olongapo. Ako po, si Police Lieutenant Mary Ann Sadaba. Magsama-sama po tayong muli sa susunod na linggo upang makinig sa aming programa tuwing Huwebes ng umaga dito lamang sa Balitang Police Gapo.